ang pagbabalik ni Arthur Lewin. At mukhang dito natin malalaman mga lods kung gaano kalakas si Arthur matapos ang matinding training sa AP Utos. Dahil ginulat lang naman ni Arthur ang lahat, hindi lang ang buong kasamahan ni Tesha, kundi pati ang Twin Horn. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos daw malaman ni Drogo kung saan nagtatago ang S-Class Mutant Magic Beast, sinabi ni Stannard na ang boses daw ni Drogo ay talagang nag-echo sa buong cavern ng kanilang hideout para alertohin ang mga scouts sa kanyang mensahe. Lahat kasama ang over hundreds of soldier ay talagang nagmamadali upang paghandaan ng kanilang mga sarili sa nalalapit na laban. Dagdag pa ni Stannard na marami na silang pinagdaanan sa loob ng 3 buwan at sa tingin niya, ito na ata ang pinakamalaking laban na kakaharapin nila against sa isang S-Class Mutant. At sa nakikita daw niyang paghahanda ni Karya at Darvus ay masasabi niyang nakaramdam ng kaba ang dalawa. Ngunit sa nakikita niya kay Tesha, sa kabila na kahit siya ang pinakabata sa kanilang batalyon, nananatili pa rin ang confidence at ang composure nito sa sarili. Biglang tinalian ni Tesha ang kanyang buhok at dito nga nakita ni Stannard na mas lalong gumaganda si Tesha kapag nakikita ng buo ang mukha nito. Kaya namula tuloy ang mukha ni Stannard at sinabihan niya ang kanyang sarili na pigilan mo ang sarili mo, Stannard. Wala ka pa sa kalingkingan ni Tesha. At saka, in love si Tesha kay Arthur. Inisip ni Stannard na ang beast na makakaharap nila ngayon ay hindi maikukumpara sa huling beast na nakalaban nila. Kaya chinek ni Stannard ang kanyang sandata at mayroon naman daw siyang 25 low damage na bala at 8 na high damage na bala. At mas mabuti daw dadagdagan niya ng 5 low damage at 2 high damage na bala. Biglang lumapit si Karya na napatanong na ano daw tong binubulong ni Stannard. At nataranta nga dito si Stannard mga lods dahil akala niya si Tesha ang lumapit sa kanya. Kaya napangiti na lamang si Karya at sinabihan siyang mag-stretching ka muna dahil baka magka-cramps daw itong si Stannard kapag nagsimula na ang laban. Maya-maya tinipon ni Drogo ang lahat ng mage at soldier upang magsagawa ng briefing na ihanda daw ng Team Vanguard ang kanilang mga sarili dahil upon arrival daw, hindi na daw nila masasabi kung ilang magic beast na ang kanilang makakaharap. Samantalang si Tesha naman ay napawi ka sa 3 niyang kasamahan na makakalabas sila ng buhay dito at pagkatapos ng labang ito, kakain sila ng masasarap na pagkain. Kaya masayang napa-agree dito ang 3 habang si Drogo naman ay nagbigay na ng hudyat para sumugod na ang lahat papunta sa location kung saan nagtatago ang S-Class Mutant Magic Beast. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan naganap na ang napakatinding laban at nasaksihan nga dito ni Stannard mga lods ang kaawa-awang mage na pinagtutulungan ng 2 Magic Beast, realizing na hindi maikukumpara ang labang ito sa napagdaanan niya. Biglang dumating si Darvus at nag-unleash ng mga slashes gamit ang kanyang axe para iligtas ang mage. Ngunit nang matingnan ni Karya ang vitals ng mage ay napamura na lamang siya dahil ang mage ay patay na. Naganap ang napakatinding laban sa pagitan ng mga magic beast at ng mage at soldier ng Dikatin. At makikita natin dito mga lods na mga magic beast na ito ay nasa ilalim ng enhancement ng mga Alakrayan. Since makikita natin ang mga pulang ugat na nasa kanilang katawan kagaya kung paano na-enhance ang lakas ni Lucas at Marcois. May napasigaw kay Stannard na nasa kaliwa daw niya, kaya kaagad siyang nagpakawala ng atake gamit ang kanyang sandata, ngunit nakita niyang may 4 pa palang magic beast na sumugod papunta sa kanya at kasalukuyang nasa reload state pa ang kanyang sandata. Mabilis na rumisponde si Karya at kaagad nag-unleash ng matinding suntok sa naunang magic beast. At since tapos nang makapag-reload si Stannard, pinatumba niya kaagad ang 3 magic beast kaya bagsak nga dito ang 4. Wika ni Darvus na sa wakas daw, naging kapaki-pakinabang na rin itong si Stannard dahil kanina pa daw itong tumatambay sa gilid. Sagot ni Stannard, tumahimik ka. Humingi ng kakaunting tulong si Karya dahil may kaunti pa daw kalabang na iwan sa gilid. Kung kaya't kaagad ngang rumisponde ang dalawa kung saan mabilis na bumaon ng axe ni Darvus sa ulo ng Magic Beast. Habang ang isang Magic Beast naman ay tinagusan kaagad ng bala ni Stannard. At si Karya naman ay isa-isang pinabagsak ang mga natirang Magic Beast gamit ang kanyang napakainit na kamao. Samantalang lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang mga baging na nagsisilabasan sa ground at isang grupo ng Magic Beast ang hindi na nakagalaw gamit ang kapangyarihan ni Tesha. At heto na nga mga lods, parang hangin lang namang dumaan si Tesha sa mga magic beast na nahuli niya at isa-isa niya itong pinugutan ng ulo. Napasigaw si Tesha kay Darvus na tulungan siyang linisin kaagad ang mga nahuli niya. Kaya kaagad ngang naparespond si Darvus na siya ang bahala at papunta na siya.
At dito ipinakita ni Darbus mga lods na hindi nagkakamali si Tesha nang sinabi nitong isa siyang prodigy. Dahil sa pamamagitan ng kanyang axe, lumikha siya ng isang spell na tinatawag niyang Conjurer Crossfire na parang ginawan niya ng border ang mga magic beast papunta kay Tesha upang makorner at hindi na makalabas pa. Kaya tumulong na rin ang mga Conjurer Mage na may Earth Affinity upang lumikha ng butas at ibagsak ang mga magic beast sa napakalalim na bangin. Kaagad nagbigay ng hudyat si Drogo na magpabagsak ng matinding magic spell sa mga magic beast na makikitang parang malaipo-ipong magic spell ang pinakawalan ng mga Conjurer mga lods. Ngunit matapos ang attacking yun ay may mga nakakalabas pa rin at nagpupumilit na tumakas na magic beast. Kung kaya't minaiging tinapos at nilinis nila Tesha, Darbus at Karya ang mga nagpupumilit na tumakas. At sa pangalawang pagkakataon ay muli na namang naghudyat si Drogo na umatake at magpaulan ng magic spell ang mga Conjurer doon sa bangin na nilikha nila. Samantalang habang nagpapaulan ng atake ang mga Conjurer, nagre-reload na nga itong si Standard sa kanyang sandata gamit ang pulang core. Kaya nang nakita ni Drogo na nag-charge up na ang sandata ni Standard at maaari na nitong pakawalan ng atake anumang oras, sa huling pagkakataon ay muling naghudyat si Drogo na tumabi ang lahat na nasa gitna dahil ang ataking papakawalan daw ni Standard ay hindi lang malakas kundi sobrang napakamapanganib pa. At heto na nga mga lods, isa na namang kakaibang magic spell ang kanyang ginawa at ibang iba ito sa huling high damage na ginawa niya sa huling laban dahil napakalaking bolang apoy lang naman ang binuo ng kanyang sandata na ibinagsak niya doon sa napakaraming magic beast kung kaya't parang meteor lang naman na bumagsak at sumabog ng sobrang lakas sa loob ng dungeon. Maya-maya tiningnan ni Drogo kung ano na ang nangyari, ngunit wala siyang nakita dahil natabunan lang naman ng lupa ang lahat ng magic beast sa lakas ng pagsabog kanina. Samantalang nag-celebrate na nga ang lahat since isang malaking tagumpay ang nagawa nila. At sinabi nga dito ni Drogo na pagalingin ng mga healer ang mga kasamahan nilang may injury. At kung hindi na talaga kayang lumaban, maaari naman daw itong umuwi pabalik sa kampo. Dagdag pa ni Drogo habang hawak-hawak ang ulo ng Magic Beast na isa daw itong malaking tagumpay para sa kanila sa kabila ng sinorpresa sila ng mga Magic Beast. Napaduko si Stannard dahil hindi daw niya naiintindihan ang malaking tagumpay na sinasabi ni Drogo. At dito'y napansin niya na parang hindi masaya si Tesha despite na masaya ang lahat. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung paano ito matatawag na victory para sa iba na namatay sa laban. Namatayan daw sila ng 10 soldier. At kung iisipin, hindi pa sila nakaabot sa pinakakuweba ng S-Class Mutant. Kaya habang minamasdan ni Stannard si Tesha na nag-aalala para sa mga sundalo, napatanong siya kung ilan pa kaya ang mamamatay sa araw na to. Habang minamasdan ni Tesha mga na-injured, napatanong si Stannard kung may problema ba si Tesha. Kung saan napabuntong hininga si Tesha at sinabing nanalo nga sila, may 10 soldier naman ang namatay. Biglang umakting itong si Darbus na sinabing ang kanila daw mabait at mahabaging prinsesa ay umaapo ang kabutihan at kagandahang loob para sa kanila na mga hamak lamang. Sagot ni Tesha, tumahimik ka. Hinawakan ni Karya ang kamay ni Tesha at sinabi na ginawa naman nila ang lahat nila makakaya at nanalo sila sa laban. At tumayo naman si Stannard para sabihin na tama ang sinabi ni Karya dahil alam naman nila kung gaano kamapanganib ang trabaho nila at napaka-imposible na maililigtas nila ang lahat. Kaya napangiti na lamang si Tesha dahil sa tingin daw niya tama ang sinabi ni Stannard. Hindi niya kayang iligtas ang lahat. At muli na naman siyang napabuntong hininga at sinabing hindi ko talaga siya kayang habulin. Biglang nag-react si Darbus na napawikang, o siya na naman ba? At nilinaw nga dito ni Karya kung si Arthur ba ang tinutukoy ni Tesha, ang lalaking laging kinikwento ni Tesha sa kanila. Wika ni Darbus na sumobra daw itong si Tesha sa pag-describe ng lalaking yon dahil parang siya na ata ang pinaka-powerful na may sangkatauhang karisma na wala kahit isa man lang flaw, na parang ang perfect ng lalaking ito. Tumawa si Karya dahil nagsiselos daw itong si Darbus dahil yun daw ang gusto niya para sa kanyang sarili. At dagdag pa ni Tesha na sobrang famous daw ni Arthur sa school nila at sigurado siyang hindi alam ni Arthur na siya ay famous. At dagdag pa ni Karya na pinagtripan si Darbus na plus better looking daw si Arthur. Hindi tulad ni Darbus na mukhang
nakasungot at si Darbus naman ay naiinis na at gusto daw niyang bawiin ang mga sinabi ni Karya para sa kanya. Wika ni Tesha na totoo ang sinabi ni Karya. Ngunit ang totoo, hindi daw siya nakaramdam ng kahit anumang mabuti sa kalooban ng puso nung first impression niya kay Arthur. Instead, isang logical scheme lang ng ngiti ang ipinakita sa kanya ni Arthur para hindi siya matakot. Kaya kinilig na nga itong si Karya mga lods dahil gusto daw niya ang mga bad boy kagaya ni Arthur, habang si Darbus naman ay nandidire. Sinabi ni Darbus na para sa kanya, hindi naman isang great guy ang si Arthur dahil matapos daw makidnap ni Tesha during Cyrus Academy invasion, hindi man lang binalikan si Tesha para matingnan kung siya ay nasa maayos na kalagayan. Kaya napatugon si Tesha na hindi yun totoo. In fact, dumaan si Arthur sa kanyang grandpa para kumustahin siya. Ngunit nagmamadali daw si Arthur. Sagot ni Darbus, okay, nag-training daw sa isang sekretong lugar. Kaya siniko na nga ni Stanner ditong si Darbus. At hindi pa tapos itong si Darbus mga lods dahil kung siya daw ang tatanungin sa tingin niya, lumayo daw si Arthur dahil ito daw ay natatakot sa digmaan. Kaya pinagsabihan na ni Karya itong si Darbus na tumigil na dahil lumagpas na daw ito at sumobra na. Parang wala na rin sa mood itong si Tesha na sinabing mali ka Darbus. Maaaring walang alam si Arthur sa ibang bagay at minsan isa pa itong musmos sa mga bagay-bagay. Ngunit si Arthur ay isang taong hindi tumatakbo sa laban at ang pagnanasa daw nitong maprotektahan ng mga minamahal sa buhay ang mas ladong nagpapalakas kay Arthur. Tumalikod si Darbus at sinabing, o sige na, si Arthur ang magiging bayani nating lahat at siya ang tatalo sa mga alakrayan. Kaya napabuntong hininga na lamang si Karya at si Stannard naman ay napatanong na parang hindi rin siya makapaniwala na may ganon. Na sinabing hindi naman siguro ganon kalakas si Arthur, hindi ba? Bagay na nagpangiti kay Tesha at sinabing hindi, malakas talaga siya. Wika ni Karya na hindi na talaga siya makapaghintay na makilala si Arthur at ipakilala ni Tesha sa kanila si Arthur. Sagot ni Tesha na sana nga, mangyari na talaga yon. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa paghahanap ng kuweba kung saan nakatago ang S-Class Mutant. At napawika nga itong si Darbus na parang Halloween maze daw ang dinadaanan nila. Biglang nagtaas ng kamay si Drogo upang huminto ang lahat at nagsagawa muna siya ng briefing na maya-maya daw ay mararating na nila ang pinakapunto kung saan doon inambush ang mga kasamahan nilang scouts. At base sa report na sinabi sa kanya ni Sagar na dapat aasahan nilang makakaharap nila ang at least mga ilang hundreds of orcs and gnolls na mas mapanganib kaysa sa mga nakaharap nila kanina. Kaya kailangan din talaga nilang ihanda ang mga sarili at gabayan sana sila ng Panginoon sa labang ito. Naunang tumakbo si Drogo para sumugod sa pinakadulo ng kuweba. Ngunit nagtataka siya sa kanyang nakita at nagulat rin ang lahat na parang confused kung ano ang nangyayari dito. Dahil tumambad lang naman ang daang-daang bangkay ng Magic Beast na parang dinaanan ng sakuna ang mga Magic Beast na to. Biglang nakarinig ang lahat ng isang malakas na pagbagsak na may dalang mabigat na oras sa paligid. Kaya sinabi ni Darbus na hindi niya alam kung magiging kampante ba siya dahil patay na ang mga Magic Beast dito o matatakot siya. Napangisngis si Drogo nang nakita ang pintuan, kaya kaagad siyang nagtawag ng soldier para ito ay pabuksan. Lumapit ang lahat sa malaking pintuan, samantalang si Tesha ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na ihanda ang sarili, kung kaya't napatango ang tatlo. Ngunit nagulat si Tesha nang sinabi ng soldier na hindi naman sarado ang pintuang ito at bigla na namang nakaramdam ang lahat ng isang napakabigat na bloodlust na kahit si Drogo ay lumabas ang pawo sa tindi ng killing intent na nararamdaman niya sa loob ng pintuan. Sumigaw si Drogo na buksan niyo ang pintuang yan, kaya nagtulong-tulong nga mga soldier para itulak ang malaking pintuan habang iba ay nasa likod nakahanda sa hindi inaasahang ataking mangyayari. Subalit iba ang kanilang nasaksihan dahil hindi lang tumambad kundi nagpatong-patong na parang bundok lang naman ang mga bangkay ng Magic Beast at biglang bumaha ang kulay dark peach purple na dugo na nanggaling mismo sa mga Magic Beast nang nabuksan ang pintuan. Mas lalong nakaramdam ang lahat ng matinding bloodlust sa tindi ng aura na kumalat sa paligid at nang tumingala ang lahat, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita habang si Tesha ay kusang naibaba ang kanyang sandata at dahan-dahang humahakbang papalapit na makikitang parang maluha nga siya habang nandidilat ang kanyang mga mata dahil isang napaka-familiar na tao ang kanyang nakita at napasabing, Arthur,
Ikaw ba yan? At heto na nga mga lods, si Arthur Lewain nakabalik na sa Dikatin na makikitang ito ay nakaupo sa nagpatong-patong na bulubunduking bangkay ng mga magic beast na nagliliyab sa kulay asul na apoy at ang iba ay nakabaon sa mga matatalas na yelo. Habang ang ating bida ay nag-aapong napakatinding ora. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!